again, youth from all over the Philippines and the world. Welcome to another episode of Voice of the Week. So, sa atin, pagka sinabi natin kabataan at boses, dami kaagad nating naiisip. Kasi pagkabata tayong hilig-hilig natin mag-iba-iba ng voice. So, this time, ang kausap natin ay isa sa pinakabata na voice actresses sa industriya. Kilala na siya at malamang narinig niyo ng boses niya dahil marami na siyang naging projects. Alam kong excited na kayo, so hindi ko na kayo paghihintayin. I would like to introduce my guest, Miss Clarice. Yes. Hello. Hi. Yes. So, Madam, can you please tell us, paano ka nag-start dito sa voice acting? Nag-start ako since I was 14 years old. Bale, may friend ako na dubber din that time. Tapos nung nanonood ako ng mga dinadub niya, sabi ko, parang gusto ko rin mag-dub, ganyan. Tapos nagpatulong ako sa kanya, and then nag-audition ako para doon. Okay. So, 14. So, I mean, how long have you been in the industry na? Since 14 ako noon, 22 na ako ngayon, so mga 8 years ganun. Wow, mahaba-haba na rin yun. So, can you tell us, what was your debut project? Saang project ka talaga unang nakilala? Siguro, yung nakilala ko ng mga tao, siguro sa Pokemon. Pero nag-start ako Sesame Street. Yun yung Sesame unang-una kong Street? project. So, sino ka sa Sesame Street? Si Prairie Dawn. Oh, ako, Sesame Street fan ako eh. Talaga? Oo, kahit na ganito na ako katanda. So, you said Pokemon. So, anong character ng Pokemon or characters? For the voice of Ash. Ash. Siya yung main... Yung batang lalaki na may sombrero na may hawak kay Pikachu. Okay. Main character. Okay. So, ano yung pinaka-exciting or pinaka-nagustuhan mo na project mo? Before, nung hindi pa alam ng tao na ako yung nag-dub sa Pokemon, medyo pinaka-ayoko yun. Kasi, ang hirap-hirap gawin kasi parang ang sakit-sakit sa lalamunan kasi yung boses batang lalaki, di ba? Pero nung nung parang natutuwa na yung mga tao na, uy, ikaw pala yung nagdadub doon, ganyan. Parang pinaka-exciting na rin para sa akin yung na yun. Kasi, halos lahat ng mga dinadub ko, puro batang babae lang, ganyan, puro ganon. Tapos nung nagdub ako na batang lalaki, parang okay na. Pero hindi Okay mo na masakit sa voice yon? Ipit Pa- ba? Or... pag matagal mo nang ginagawa, alam mo sa isang araw madami kang ginagawa, parang masakit, ganun. Pero pag hindi naman konti lang gagawin mo, okay lang. Okay. So, ano yung motivation mo for this career? Wala lang, parang ini-enjoy ko lang kasi parang milig lang ako ng boses, magbago-bago. Parang nag-e-enjoy ako lalo na pag naririnig ko sa TV yung boses ko, ganun. Ganun lang. Naghata ka na ba ng friend na para maging dubber din? Audition. Actually, halos lahat ng friends ko, uy, ano mo naman ako dyan, gusto ko ring mag-audition. Kaya yun, sinasabi ko sa nila, sige, punta kayo, try nyo, ganyan. Pero minsan, pag ando na sila, hala nila parang sobrang dali lang pag pinapanood. Pero pag ando na sila, ang hirap pala mag-dub, ganun. Yung first experience mo sa booth, how did it feel? Excited. Hindi ako kinabahan kasi gustong-gusto ko talaga yun nung una. Kaya nung una, parang okay na siya. Parang yung alam ko na agad yung gagawin ko kasi pag nanonood ako, pinag-aaralan ko na agad yung mga paghinga-hinga nila, tamang mga tono, ganyan. Kaya parang nag-start ako, parang gustong-gusto ko na talaga, okay na sa akin, ganyan. Paano yung paghatak mo ng emotions for your characters? Hindi ka naman nahihirapan? Hindi naman. Okay lang. Kung ano yung nakikita ko sa video na emotions niya, feel ko na lang, ginagaya ko na. Ganun. Okay. That's very nice. So aside from dubbing animes, do you have other projects like telenovelas? Pero mas more on cartoons kasi. Pero nag-dub din ako ng mga chinovelas before, yung mga Korean novela, ganyan. I'm sorry, but anong Korean novela ito? Actually, hindi ko alam kung Korean novela. Siya yung Mickey Loves You, yung Marmalade Boy. Tsaka Poor Prince, yung kay Vic Zhu, yan. Mga ganun. So, sikat na sikat talaga ang voice. Okay. Yeah. So, what do you think makes a voice artist? By definition, what are you as a voice artist? As a voice artist, siguro pag nafe-feel mo talaga yung ginagawa mo, at saka alam mo kung paano mag-emote ng tama, yun, yung ganun. Hindi lang yung basta salita ng salita na parang nagbabasa ng script. Kailangan syempre feel mo rin, ganun. Feelings.
Okay. So, paano mo na-maintain yung voice mo? Kasi, syempre, trabaho mo yan, diba? So, gamit na gamit yung voice mo. How do you maintain it? Actually, yun nga eh. Hindi ko siya na-maintain kasi minsan minamalat ako. Kasi after mo, magdadab ako. Tapos iinom agad ako ng malamig na tubig. Ayun. Pero ngayon, hindi ko na ginagawa yan kasi Masakit. minamalat talaga ako. So, meron ka bang ginagawa na ibang, like, yung, like, some people drink hot water lang, ganyan? Wala naman. Basta normal lang, ganun. Okay. Kung ano lang yung normal No. ginagawa ng yun. Okay. So, sorry. Nashock ako, di ba? Oh, maraming voice actors din dito. Okay. So, can you give us a sample? Like yung voice ni Ash. Okay. Okay lang yan, Pikachu. Kailangan manalo tayo dito. Galingan mo, ah! Yun. Nasa si Pikachu. Okay. That's very nice. Thank you so very much, Miss Thank you din. Clarice. So that is Miss Clarice Magboo, our guest for today. As you can see, she's very talented and she's very bubbly too. So, dapat, pagka mag-voice artist kayo, according to Miss Clarice, dapat may emotions, hindi yung para kayo nagbabasa sa papel. So, for today, that is Voice of the Week. So again, I would like to thank my guest, Miss Clarice. So, this is Voice of the Week, and I'm Frances. Oh, sorry, next. Up next is Mr. Lloyd Luna with Career 911, so you better stay put.